Carla nagsumbong kay Kalingap Rab. At Papa Joms nagulat rin sa kanyang nalaman. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Kalingap, sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, salamat po. Carla, bakit ngayon lang isinabi? At Papa Joms, ngayon lang rin niya natuklasan may konektado sa kanilang dalawa ni Carla. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang tambalan nila ni Papa Joms at Carla mga Kalingap, na kung saan kahit silang dalawa ay gusto rin nila na mag-iba naman ang samahan nilang dalawa ngayon. Sa bawat paglalakbay ng buhay, may mga tao tayong nakikilala na nagiging bahagi ng ating kwento. Isa na rito sina Jomar at Carla, dalawang magkaibigan na sa paglipas ng panahon ay natutunan nilang mahalin ang isa't isa sa paraang higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng kanilang matibay na samahan, napagtanto nilang ang tunay na lakas ng kanilang relasyon ay nakasalalay sa patuloy na pagpapalago at pagpapalalim ng kanilang ugnayan. Ang matibay na samahan nina Jomar at Carla ay nagsimula sa isang simpleng pagkakaibigan. Sa bawat tawanan, kwentuhan, at pagsuporta sa isa't isa, unti-unting nabuo ang isang pundasyon ng tiwala at pag-unawa. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng matibay na pagkakaibigan sa isang romantikong relasyon ay nagdudulot ng mas malalim na emosyonal na koneksyon at mas mataas na antas ng kasiyahan sa relasyon. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, napagtanto nina Jomar at Carla na mahalaga ang pagiging bukas sa isa't isa. Ang pagbabahagi ng kanilang mga pangarap, takot, at mga karanasan ay nagpatibay sa kanilang emosyonal na koneksyon. Ang pagiging tapat at bukas ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Sa bawat relasyon, mahalaga ang komunikasyon. Sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap, natutunan nina Jomar at Carla na lutasin ang mga hindi pagkakaintindihan at magtulungan sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang aktibong pakikinig at pagpapakita ng empatiya ay nagpatibay sa kanilang samahan. Bagamat magkasama, nauunawaan nina Jomar at Carla ang kahalagahan ng personal na paglago. Sinusuportahan nila ang mga pangarap at layunin ng isa't isa, at binibigyan ng espasyo ang bawat isa upang maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. Ang ganitong pag-uugali ay nagdudulot ng mas matibay na relasyon na hindi nakabatay lamang sa pagiging magkasama, kundi sa mutual na paggalang at suporta. Upang mapanatili at mapalago ang kanilang relasyon, nagsimula sina Jomar at Carla ng mga tradisyon at ritual na magkasama nilang ginagawa. Mula sa simpleng pag-inom ng kape tuwing umaga hanggang sa mga espesyal na okasyon na kanilang ipinagdiriwang, ang mga ito ay nagbigay ng mga pagkakataon upang muling magtagpo ang kanilang mga puso at isipan. Ang kwento nina Jomar at Carla ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa pagkakaroon ng romantikong relasyon. Ang matibay na samahan ay bunga ng patuloy na pagpapalago ng pagkakaibigan, emosyonal na koneksyon, komunikasyon, at suporta sa personal na paglago. Sa pamamagitan ng mga ito, natutunan nilang patibayin ang kanilang relasyon at gawing mas matibay ang kanilang samahan, hindi lamang bilang magkasama, kundi bilang magkaibigan at magkasama sa buhay. Lang tayo, walang nagbago, nagkaroon ng level. Talaga ng level up. Bakit nabuboring ka na ba sa akin? Hindi naman siya nabuboring. Pero, what if, yun nga, level up tayo. Gusto mo ng level up? Tara, dun tayo. Saan tayo? Grabe, ano kayong level up? Ha? Anong level up siya, sabi mo?
gusto mong level? Ha? Nalulunod na ako. Eh, kasi gusto mo kasi level up eh. Gusto mo, abot mo ba? Hindi, oh sige. Ano ka na sa akin? Pag ka na lang sa akin. Hindi mo kasi abot ay. Parang kitang papa dito. Hindi na ako mag-joke ah. Ano ka sa ano ko? Sa ba ako? Yan o. Yan, labot ka. Yan. Taas ka. Hindi ko rin abot. Parang kailan lang. Sa dagat lang tayo. Ngayon naman sa swimming pool. Parang hindi na tayo nagsawa sa tubig eh. Dito ka na kasi medyo na ano ka eh. Pero alam mo, naisip ko lang. Parang malapit sa atin ng tubig, ano? Dati, nakatira ka sa malapit sa dagat. Tapos, nagsibo tayo sa dagat ulit. Ngayon naman, dito tayo sa swimming pool. Alam mo, parang kada episode natin laging may tubig. Naisip ko tuloy, what if pinasal tayo sa beach? Beach wedding. Alam mo ba na pangarap ko din yan? Pangarap ko din. Beach wedding. Parang sa'yo yun ah. Tapos akong tanong, kailan kaya yun? Sana tayo pa nun. Ano sana tayo pa nun? Grabe ka naman. Alam mo, ang negatibo talaga kahit kailan. Parang ayaw mo naman ako maging future husband ko ay. Nagbago naman ako kahit konti. Oh? Baka may ano ako. Baka may ano alam? Wala ako. Akala ko baka na. Yan, harapan ka ba? Hindi mo abot? O sige, palit tayo. Yun. Abot mo na ba? Hindi pa? Hindi pa? Bakit? Sila na lang kita sa bibig. Ang lalim pa lang ang swimming pool nila. Siguro, mas maganda kung dikit lang tayo. Kasi baka lumubog tayo eh. Dikit lang tayo. Okay na ba dito? Bakit? Sige lang po dyan, kaya ko naman. Hindi, dapat nga, baka nga malimit ka, dapat dito lang tayo sa dito. Ba't ko lumalayo? Ba't ko lumalayo? Ba't ka na sa ano? Akala ko ba level up? Sobrang level up na po. Ako sa mga level up? Gusto mo to eh. Dinulak mo pa nga ako eh. Sige sabihin, gusto mo talaga. Alright. Nagbawan pa naman ako ng gamit. Tapos, itulok mo lang pala ako dito.